Bakit pag ganitong araw, unang linggo ng isang bagong taon, ay ibang pakiramdam natin, ano? Mayroong bagong excitement. Mayroon tayong gustong mga bagay na gusto nating maranasan sa ganitong uri ng pagsamba. And we thank God sa bawat isa sa inyo na sa kabila ng mga ilang bagay, mga balita na kinatakutan ng iba, nagpasya kayo na mag-worship kay Lord, to go on site, to join us in clapping our hands, in singing, in dancing before the Lord, and focusing more sa pakikinig at pagtanggap ng kanyang salita sa umagang ito. Again, binabati namin kayo ng Happy and Blessed New Year. Wow, it's 2022! Praise the Lord! At ako'y naniniwala, ako po'y nananampalataya ng Diyos na makapangyarihan na kasama natin noong 2021 ay siya rin ang kasama natin sa 2022. Kaya pwede pa rin tayo mangarap, pwede nating tuparin ang ating mga panaginip. Tinatalakay po natin ng paksang itong Facing the Future with Faith. The future, of course, ay itong araw na to at ang susunod na 363 days. How do we face this future? Sabi natin, by faith, sa pamagitan ng pananampalataya. Pero this time, titingnan natin, parang kasunod ng ating tinalakay sa buhay at sa dalangin ni Jabez. Nananalangin siya sa kanyang Panginoon na sa gitna ng kanyang disability, sa gitna ng kanyang pain, lumapit siya sa Diyos at sabi niya, "Oh, bless me. Oh, bless me. Enlarge my life, my territory." So itatanong natin sa umagang ito, how do we live in the blessing of God? Paano ba tayo mabubuhay? Paano tayo maglalakbay, mag-journey sa taong ito na alam natin nasa atin ang blessing ng ating Panginoon? Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, samantalang kami ay nagbubulay sa inyong salita, bigyan mo po kami ng gift of concentration. Nihiling po namin ang Holy Spirit. Ano man ang kalagayan ng bawat isa sa kanilang mga bahay, ilagay nila ang kanilang isip, puso, katawan sa position of worship. Ilagay namin ang aming buhay, Panginoon, in a position where we can be blessed. Gawin mong blessable ang aming buhay. At inihiling ko po ang iyong Holy Spirit ang kumilos sa amin to touch us in a way that no speaker can ever do. Kayong humipo, kayong kumilos, at hinihiling ko po ang paglukob sa bawat isa sa amin ng iyong kapangyarihan at ng dugo ng aming Panginoong Yesus para sa inyong pag-iingat, para sa inyong pagpatnubay. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, amen and amen. How to live in the blessing of God or in the blessings of God. Alam mo mga kapatid, our God is a God of blessing. Ang Diyos nating sinasamba, ang Diyos nating pinaniniwalaan, ay Diyos ng pagpapala. Hindi po siya Diyos na nagpapahiya, hindi po siya Diyos na nagpapahamak, hindi siya Diyos ng sumpa. He is a God of blessing. For many times in the past, kinikilala natin ang Diyos sa ilang mga theological terms, mga terminong ginagamit sa pag-aaral ng doktrina, that our God is omnipotent, meaning all-powerful. Walang pwedeng hindi gawin ng ating Diyos. Kaya ng ating mga inawit, kaya niyang bumasag, magdurog ng mga pader na makakapal. At pwede po rin niyang bumasag ng mga pader ng ating buhay.
That God is omniscient, meaning an all-knowing God. He knows everything about you. He knows your past. He knows what you did yesterday. He knows where you are right now. Kayong mga naka-online, alam niya kung talagang nagwo-worship ka o nagsasaying ka ba o nagwawalis samantalang nakikinig ka ng message. You believe that, di ba? Omniscient. At naniniwala tayo sa isang Diyos na omnipresent. Kahit saang lugar, nandun siya. That is God Emmanuel, God with us. Na itong omnipresent God na ito, pwede siyang maging present sa bawat araw ng iyong buhay sa taong 2022. Hindi siya mangiiwan, hindi siya manlalaglag. Sino sa inyo natutuwa na ganyan ang inyong Diyos? Palakpakan nga po natin siya. Pero liban sa tatlong yon, nais kong tingnan natin ang ating Diyos sa umagang ito as the omnibenevolent God. Omnibenevolent. Nang ibig sabihin, a God who is all good, all giving, all generous, all compassionate. Kagaya ng mga dineclare natin kanina sa mga awit, sa mga verses. For the Lord is good, and His love endures forever, and His faithfulness continues to all generations. Kagaya ng madalas natin i-declare sa Psalm 23:6, goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life. Of course, yung iba sa inyo, kung mabuti si Lord, bakit level 3 na naman bukas? Di ba? Ako kahit anong level, gusto ko pa rin i-declare na mabuti ang ating Diyos. Amen? Mabuti ang ating Diyos. So our God is a God who is omnibenevolent, all good. At sa Kanya tayo nananampalataya. Nais ko pong tingnan natin ang isang bayani ng pananampalataya na nasulat sa Hebrews 11, pero titingnan po natin ang kanyang buhay, yung blessing sa kanya sa Genesis chapter 12. Ang pangalan niya ay Abraham. From Abram, siya naging Abraham. Tingnan po natin yung mga verses. The Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. And then it continued, I will make you into a great nation, and I will bless you. And I will make your name great, meaning famous, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you. Makikita po niyo dito mga kapatid, pina-highlight ko yung salitang bless or blessing. Nasa 3 verses, 4 na beses nabanggit. Ito po yung mga salitang galing sa ating Diyos. Bless, blessing, bless, blessing. Kaya kung bagamat 4 na beses lang pong nabanggit yung salitang bless or blessing, kaibigan, this is a 7-fold blessing. 7-fold blessing. Tingnan po natin, halimbawa. Number 1, I will make you into a great nation. Hindi binanggit yung salitang blessing dyan, pero yun ang blessing. Biro mo yung isang pamilya, mag-asawa, wala nga anak, sasabihin niya, I will make you into a great nation. Biro mo, nag-iisa ka lang. Nagsisimula ka pa lang sa discipleship, sasabihin siya ni Lord, I will make you into a great network of disciples. Di ba? Sigurado ko yung iba sa inyo, ay, hindi ako maniniwala. I will bless you. I will make your name famous or great. Hanggang ngayon, after 4,000 years, kinikilala pa rin natin si Abraham as the father of faith and the father of many people. You will be a blessing. Ayun, may layunin palang blessing, di ba? I will bless you. You will be a blessing. Sino po sa inyo ang gusto pagpalain ni Lord?
Sino po sa inyong, sapagkat pinagpapala ka ni Lord, gusto mong maging pagpapala sa iba? Yan ang buhay, di ba? I will bless those who bless you. Yung magpapala at susuport sa iyo, Abraham, pagpapalain ko. Pero yung hamak sa iyo, yung susumpa sa iyo, lalaban sa iyo, lalabanan ko, ang sabi ng Panginoon. Kaya ang dami pong mga tao ngayon, mga bansa, gusto nilang suportahan ng Israel, di ba? Tapos sabi niya, I will bless all the peoples on earth through you. I will bless Valenzuela through you. I will bless your campus through you. I will bless your company through you. Wow. How many of you are excited about the blessing? Palakpakan po natin si Lord. Bagamat pwede niyong isipin na ito'y personal na pangako ng Diyos kay Abraham para sa kanyang layunin. Kaibigan, kapatid, makikita niyo na ito ay mas malawak ang resulta, ang bunga, ang consequences nito. Halimbawa, i-highlight natin yung 3 bahagi ng pangako. God will lead him to a new land. Aba? Tinanggal siya sa kanyang lupain kung saan sila mayaman at dadalhin siya sa bagong lupain. And then God will make him a great nation. Mag-asawa lang sila, walang anak. As you will discover, kung pag-aaralan mo Genesis 12 hanggang 25, makikita mo, si Sarah po ay matanda na later on at barren pa, baog. And God will bless the world. So a land, a nation, and the world. Paano po nangyari ito? Paano po binless ng Panginoon? Yun po ang Tagalog, English ng mga kabataan ngayon eh. Sa halip na sabihin, paano pinagpala? Paano binless? Diba? Paano binless ng Panginoon si Abraham? Nandito po ang maikling kasaysayan ng Israel in 2 or 3 minutes. Basahin po natin. Nandito po ang kasaysayan ng Old Testament history. Si Abraham, nagkaroon siya ng anak nung matanda na, 99 or 100 years old. Ang pangalan ay si Isaac. Si Isaac ay nagkaroon ng anak na si Esau and then si Jacob, but we're interested in Jacob here. Si Jacob nagkaroon ng 12 anak who founded the 12 tribes of Israel. And then it continued. Eventually, God raised up Moses. Marami dun sa mga binanggit nating mga lalaki, mga babae, hindi nila nakita ang completion ng pangako ng Diyos. And then eventually, ang Israel ay napunta sa Egypt at nandun sila, naging alipin ng for 400 years, and then God raised up Moses. At si Moses, ginamit ni Lord to deliver His people from the hand of Pharaoh. Alam na alam po natin yun sa Exodus. And then for 40 years, nasa wilderness sila, and then Joshua leads them into the promised land. Oh, tapos na po tayo sa Pentateuch at saka si Joshua, di ba? And then, ang Diyos ay tumawag ng mga judges to deliver and help His people. Then God gave them 3 kings. Ang unang king ay si Saul. Hindi siya naging mabuting hari. Ang pangalawang king ay si David, the sweet singer, the giant killer, the greatest king of Israel. Ang sumunod na king ay si Solomon. Ang problema si Solomon, nagkaroon siya ng 1,000 asawa. For some of you who are new sa Bible, nabibigla kayo doon. And the wives turned his heart away from God. And then, sa kanyang anak na si Rehoboam, that the kingdom was divided. The 10 tribes formed. Ang 10 tribo, they formed the nation of Israel. And then the southern kingdom, yung 2 tribes, ay they formed the kingdom of Judah. And then the Assyrian Empire, winasak nilang Israel, yung 10 tribes, dinala sa captivity. The Babylonians took Judah at sila'y ipinatapon dun sa Babylonia. After 70 years, the Jews returned from Babylon. They rebuilt the temple or
that the Babylonians had destroyed, Nehemiah rebuilt the walls of Jerusalem, and Malachi, the last book of the Bible. Tapos na po tayo sa Old Testament history. And Malachi and others, they were preaching and preaching, calling the people of God back to God. Nasa kabila ng kanilang karanasan, marami pa rin silang nagbabackslide. So natapos po ang Old Testament ng mga Hudyo ay bumalik sa kanilang lupain. Ang problema po, yung kanilang lupain, yung bansang Israel, nung bumalik sila, ito'y parang maliit na lang kung iahambing sa kaharian ng panahon ni David at ni Solomon. Maliit na lang siya. And then from Malachi hanggang sa Matthew, 400 silent years. Hindi nakipag-usap ang Diyos sa tao. At maraming mga empire at mga bansa na nagsumikap, lusubin ng Israel, at ang Israel ay napailalim sa iba't ibang mga bansa. Malungkot. 400 years. Ito po'y pagtatangka ni Satanas. Nawasakin ang Israel sapagkat alam ni Satanas na si Christ, ang ating Panginoon, ay kailangan may luwal sa bansang Israel. So Satan was trying to destroy Israel so that he can abort or he can thwart, he can stop the coming of the Messiah. Pero ang pinangako ng Diyos na blessing, hindi pwedeng i-stop ng tao. Gaano man ka makapangyarihan ang mga bansa at ang mga imperyo, ang mga empire na yan, they could not stop the blessing that God promised to Abraham. I assure you, my friends, what God had promised, He will do, He will accomplish, He will fulfill. Now you may be asking, okay, Pastor, you told us Old Testament story and the blessing of God to Abraham and to Israel. Nasaan ako dyan? Anong parte ko dyan? Nasaan ang blessing sa akin? Di ba? Kasama ba ako dyan? Where am I in this scheme of things? Ang katotohanan, mga kapatid, ang blessing ay hindi lamang para sa Israel. Kung makikita po ninyo yung verse 3, ang sabi po, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And then pakinggan nyo to. And all peoples on earth will be blessed through you. Lahat ng mga taong ipapanganak sa mundong ito at mabubuhay sa mundong ito ay pagpapalain ko sa pamagitan mo. All peoples on earth. Sino sa inyo ang kabilang sa planetang Earth? Sino sa inyo ang nagsasabing hindi kayo taga-Buwan o taga-Mars? All peoples on earth will be blessed. Ito pong tandaan niyo, mga kapatid. The blessing is about you, it's about me, it's about us, it's about all the people of the earth. And the blessing is the Lord Jesus Christ. Ang tinutukoy pong pagpapala dito, mga minamahal ng mga kapatid, na manggagaling kay Abraham papunta sa tribe of Judah hanggang sa time ni David, alam natin ang tinutukoy na blessing kung paano pagpapalain ng Diyos ang buong sanglibutan ay si Jesus ipanganganak mula sa bansang Israel. And the greatest blessing na pinag-usapan natin na nakaraan, the unspeakable, the indescribable blessing, the indescribable gift is the Lord Jesus Christ. How many of you ang pinagpala dahil kinilala nyo at tinanggap nyo ang ating Panginoong Jesus? Amen and amen. Yeah. At makikita po natin sa Matthew 1, mula Malachi, 400 years silent, and then Matthew 1, inulit po ito ni Zechariah. Ano pong sabi? The book ni Matthew, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Nung buksan muli ng Diyos ang kanyang pamamahayag, binanggit niya
yung kanyang pangako kay Abraham, at kung paano dumating si Jesucristo, the son of David, the son of Abraham. And then of course, sa Luke 1:72, nung dumating ang angel and then binless ng Panginoon through the message of the angel si Zechariah at saka si Elizabeth, and then later on, nung may panganak nila ng kanilang anak na si John the Baptist, ang sabing ganon, it is to remember His holy covenant, the oath that He swore to our father Abraham. Kaibigan, from the Old Testament to Matthew and to Luke, sa pagsilang ng ating Panginoon, pinapakita ng Diyos ng kanyang pangako, ang kanyang blessing ay nagpatuloy at ito'y dumating sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binanggit rin po ito sa sermon ni Peter sa Book of Acts. Pakinggan niyo mabuti. In case na makausap kayong mga tao na hindi naniniwala sa Old Testament ang tinutukoy na blessing ng ating Panginoong Jesus, narito po, basahin niyo. You are the children of those prophets and you are included in the covenant God promised. Sabi po ni Peter, you are included, kasama ka sa covenant ni God to your ancestors. For God said to Abraham, basahin po niyo yun, through your descendants, all the families on earth will be blessed. That is a direct quote sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Hindi po tayo tapos dyan, okay? Nasa New Testament history na po tayo. So malapit na matapos ang pagkukwento. Fast forward, nung mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli, around AD 49 or 50, ipinangaral ang mabuting balita sa mga Gentiles, hindi lang sa Jew, pati mga Gentiles. Sino po yung Gentiles? Sa Biblia po, ang pananaw nila, Apostol Pablo, meron lang dalawang klaseng tao. Una po yung mga Jew, mga descendants, physical descendants ni Abraham, and then yung mga Gentiles. Ano po yung Gentiles? Yung mga hindi Jews. O, madaling tandaan yun, di ba? And then ganito sinasabi po ni Paul sa Galatians, know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Sabi niya sa Christian sa Galatia, sabi niya ganon, dapat niyong malaman, sabi po sa ibang translation, the real children of Abraham then are those who put their faith in God. Kaibigan, ang ibig sabihin nito, tayo na hindi mga Hudyo, tayo na mga hindi descendants ni Abraham, pero tayo tunay na mga anak ni Abraham dahil nanampalataya tayo kay Jesucristo na descendant ni Abraham. In other words, we are the children of Abraham by faith. In other words, the blessing of God to Abraham ay dumating sa atin sa magitan ng pananampalataya. Kasama kayo, kasama ako sa blessing. How do we explain this? Sino bang kasama doon sa blessings of faith? Sa mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, mga kaibigan, matanda o bata kasama dyan. Mayaman o mahirap, kasama doon sa blessing ng Panginoon. Basta nanampalataya kay Kristo. Black and white, brown and yellow, kasama tayo dyan. Male and female, educated and illiterate, Americans and Asians, Arabians and Africans, Russians and Europeans, Germans and Japanese, Swiss and British, Indonesians and the Philippines. Kasama tayo sa blessing. At sa Pilipinas, Ma-Ilonggo, Ma-Ilocano, kasama sa blessing. Ma-Cebuano, Ma-Waray, kasama sa blessing. Kapampangan o saan pa man kayong dako sa Pilipinas, by faith, because you believe in the Lord Jesus Christ, you are in the blessing of God. You are in the blessings of God. But the question is, how do we receive the blessing? Paano yung blessing ni Abraham ay talagang maging blessing sa akin? Okay?
Kung tatanungin yung iba sa atin, punta tayo sa Israel, i-bless natin siya. Well, that can be part of it, okay? Mayroong mga churches sa Pilipinas na nagko-concentrate po sa pag-bless ng Israel. Let me highlight 3 ways kung paano the blessings of God to His people, to Israel, to Abraham, ay blessing din sa ating buhay. How can I live in the blessing of God? Number 1, kailangan po 3 realization. 3 matibay na pananampalataya. Number 1, believe and realize that God wants to bless you. Sino po sa inyong naniniwala? Sinabi ko sa inyo kanina, that our God is good, that is in the blessing business. Napansin po ninyo, sa maraming mga blessings at greetings natin, God bless you, God bless you, God bless you. Galing yun kay God eh. Ang Diyos natin mahilig mag-bless. He is in the business of blessing people. He is a God of blessing. So you can face the future. You can face the next 363 days. You can face 2023. You can face the challenges of this year with the blessings of God. With the blessings of God. Because God wants to bless you. He wants to bless your territory. He wants to bless your household. He wants to bless your community. He wants to bless our country. He wants to bless the whole world. Alam niyo, nakita ko po sa blessing ng Panginoon kay Abraham, hindi lang po spiritual. Nung sabihin ng Panginoon, I will bless you, kasama po doon ang material blessing. Alam po ba niyo? Ang yaman ni Abraham. Dumoble-doble ang kanilang livestock, ang kanilang mga ari-arian, to the point na kailangan maghiwalay sila ni Lot kasi hindi na kasya sa malaking lupain yon yung kanilang mga inaalaga ang mga hayop. Hindi lang basta yumaman si Abraham. Ang dami niyang tauhan eh. Kaya nung lumusob siya sa mga kalaban na kumidnap kay Lot, nakapag-form siya ng isang army. Saan ka ba naman makakakita ng ganong binless yan ng Panginoon, pinagyaman ng Panginoon, ang daming kayamanan, at pagkatapos pinatatag pa niya, binigyan niya ng army? But of course, alam ko, mas excited kayo sa blessing na ganon eh. Wow, pagyayamanin ako ni Lord sa 2060. But of course, nung sabihin ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Nung sabihin ng Panginoon, thanks be to God for His indescribable gift. Ang tinutukoy niya, yes, bagamat lahat ng ating kailangan ay bibigay niya sa atin, ang tinutukoy na pagpapala ng Diyos that God wants us with ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The greatest blessing, mga kapatid, the greatest blessing, the greatest gift you can ever receive is the blessing of knowing Jesus Christ personally. Ang pinakadakilang pagpapala, ang pinakadakilang regalo na pwede mong matanggap ay yung pagpapala na nakilala mo si Jesucristo, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, at ikaw ay naging anak ng Diyos, pinatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan, at ikaw ay mayroong lugar sa kalangitan, nang ibig sabihin, wala na sa iyong kaparusahan ng Diyos, wala nang condemnation. You are now a child of God, you are forgiven because you believe in the Lord Jesus Christ. That's the greatest blessing. So if you don't know Jesus, kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Yesus, ito po ang una. Right now, yung blessing ni God through Abraham ay mapupunta sa iyo. Kung sa oras na ito, sasabihin mo, Lord Jesus, you are the greatest blessing. You are the Savior. You are the gift. Kinikilala kitang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking puso at buhay. At sinabi ni Apostol Pablo,
All praise to God, ang sabi niya, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Pinagpala ka na kay Jesus eh. Lahat ng pagpapalang spiritual, natanggap mo na. Nang ibig sabihin, pwede kang hindi malaglag, pwede kang hindi mag-backslide, pwede kang hindi mawala, pwede kang hindi tumalikod sa Panginoon because you have been blessed already with every spiritual blessing. Ako pinaniniwala, yung blessing ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin, nang ibigay niya si Jesus, kasama po yung ibang mga bagay. Ang isang favorite verse na gusto kong i-memorize po ninyo ay ang Romans 8:32. Memorize na ng iba sa inyo to eh. Romans 8:32. Ano pong sinasabi ng Romans 8:32? Since God did not spare His own Son, but gave Him up for us all, won't He also graciously give us everything else? Hindi mo siguro makikita yung translation na yan. Kasi pinaghalo ko ako. Ako nag-translate niyan eh. Diba? Dahil ang Diyos, hindi niya ipinagkait ang kanyang nag-iisa o bugtong na anak, kundi ibinigay para sa ating lahat para mamatay sa krus. Hindi ba niya, ayon sa kanyang kagandahang loob, ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay dahil binigay na niya si Kristo? Na parang sinasabi sa iyo at sa akin, naghahanap ka ng evidence na i-bless kita. Here is the final evidence. Ibinibigay ko iyo sa kayo ang aking bugtong na anak si Yesu Kristo para mamatay sa krus at bayaran ng kasalanan mo. At ngayong nagawa ko na yan, hindi ka ba handang manampalataya sa akin na yung maliliit na bagay katulad ng pera, katulad ng trabaho, katulad ng asawa, katulad ng jowa, hindi ko ba ibibigay sa iyo? Sino po sa iyong masaya na handang ibigay sa iyo ni Lord ang lahat ng mga bagay kasama ni Jesus? Yes. Kung sa panahon ng pangangailangan, nagsisimula ka ng mag-alilangan, nasaan bang blessing ni Lord? Isipin mo, ba Lord, binigay mo na sa akin si Jesus ha? Naging anak mo na ako, pinatawad mo na ako sa aking kasalanan, binigyan mo ako ng lugar sa kalangitan. Itinuring mo na akong matuwid, pinawalang sala mo na ako. Yung bang ibang bagay, hindi niya ibibigay sa atin. But the blessing ay nakaugat sa ating relasyon sa ating Panginoong Yesus. Pangalawa, God wants you to be a blessing. God wants you to be a blessing. So una, God wants to bless you. And then pangalawa, God wants you to be a blessing. Gusto kanyang pagpalain, pero ang dulo nito ay gusto kanyang gawing pagpapala sa ibang tao. Alam niyo gaano kahalaga ito para sa akin? Para ako'y maging pagpapala sa iba, kailangan pagpalain muna ako ni Lord. Bakit? Paano ko i-bless sa ibang tao kung ako hindi binless? Di ba madalas nating sabihin dito sa Zion, hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa iyo. Di ba? You cannot give what you don't have. Eh alam ni Lord yun, kaya binigyan ka muna niya, binless ka muna niya. At sapagat binless ka niya, pwede mo nang i-bless yung iba. Our God is in the blessing business, okay? And He intends to share and spread this blessing to every people group in your community, country, and the world. Ang business ng Panginoon ay magpala. At gusto niya, nang natanggap mong blessing, ma-share at ma-spread yung blessing na ito sa ibang mga tao. Ayaw ni Lord na sarilinin natin. Malakas po ang hangin ang gagaling dito. Kaya tinatamaan ang aking microphone. Yun po yata ang dahilan. I'm not sure about that, okay? Ang ibig sabihin, binless ka ni Lord. And He gave you the Lord Jesus. Iniligtas ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon. Ayaw niyang sarilinin mo yun.
ayaw ni Lord na tayo ay sinasarili natin ang pagpapala. God does not want us to be hoarders. Yan, malapit, magle-level 3 na naman daw ang Metro Manila. O baka mamili na naman kayo ng makatakot-takot na kuha niya, pati toilet paper, mauubos at wala nang mabili yung iba. Di ba yung hoarding? Naalala nyo noong 2020? Ganun ang nangyari eh. Di ba? Sinicure muna ang kanilang sarili. God does not want that. Alam niyo, mayroong dalawang sikat na river or tinatawag silang sea, mga lake sa Israel. Punta ka doon, si Stelma. Ang isa po ay, pumunta kami, naligo pa nga ang mga kasamahan ko doon eh. Dead Sea. Yung isa po ay Sea of Galilee. Pumunta rin kami. Pero kami po ay naglakad sumakay kami sa bangka. We did not walk on water, okay? Hindi sinabi ni Lord for us to walk on water. So sumakay kami sa bangka. Nagkantahan doon, nag-sharing and everything. Alam po niyo yung kaibahan ng Sea of Galilee at saka ng Dead Sea? Bagamat lahat ay pinifeed po ng Jordan River, may pagkakaiba. Bakit naging Dead Sea ang Dead Sea? Sapagkat ang Dead Sea, ang sabi nila, pinakamalalim, pinakamababang bahagi ng mundo. Pag pumunta doon ang tubig, ang dumi, by the way, ang daming nagpapabaptize sa Jordan, sa lahat ng dumi ng kasalanan, pumunta sa Dead Sea. Di ba? Lahat ng dumi, hindi na nakakalabas, nandun lang sa Dead Sea. Hindi pwedeng pumunta doon ng tilapia, mamamatay. Yes, may mga minerals, sabi nila na pwede mo ikuha sa katawan mo at pwede kang gumaling. But there is no life in the Dead Sea. Kasi nakakulog, hindi na lumalabas. Bakit ang Sea of Galilee, ang daming isda, ang daming buhay? Because it feeds and then it moves, it goes out. Ang Sea of Galilee, yan ang nagiging blessing sa maraming lugar. Kaibigan, God wants you to be like a Sea of Galilee, not a Dead Sea. Amen? God bless you in order to be a blessing. And ultimately, of course, yung blessing na pwede nating ibigay sa ibang tao ay ang Matthew 28, 19 and 20. Ang Great Commission natin. Ang mission, ang vision ng Zion. Ano po sinasabi ng Matthew 28, 19 and 20? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Gawing alagad ang mga bansa. Kailangan maging disciple ka ng Panginoon at pagkatapos gawin mong disciple yung ibang mga tao. It means, mga kaibigan, the best way to be a channel of the greatest blessing is by sharing Jesus with other people. If the greatest blessing is receiving Jesus, the best blessing you can give is sharing Jesus with others. Amen? How many of you na parang nararamdaman nyo, mukhang meron yatang patutunguhan ang message ni Pastor ngayon? Mukhang i-challenge na naman tayong magkaroon ng commitment na i-bless natin ang ibang tao by sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. Sino sa inyo ang hindi natatakot sa ganong commission at sa ganong order to bless other people? Pumalakpak po tayo sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng mga prayer natin katulad, God, enlarge my border. Enlarge my life. Palawakin mo po ang mga taong maririts ko sa mabuting balita. Make disciples of all nations. And number 3, una po, anong sabi? God wants to bless you. Secondly, God wants you to be a blessing.
Or God wants you to bless. God wants you to bless other people. And thirdly, God wants to bless you when you believe. Lahat po ng sinabi ko, lahat ng binasa natin, lahat ng pinag-usapan natin, lahat ng blessing ni Abraham, lahat ng blessing na dala ng ating Panginoong Jesucristo ay wala pong silbi pag hindi mo tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya. The Lord God had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Sabi niya, iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo ang lupain mo, iwanan mo ang bansa mo, punta kaya, sabing ganon, sa land na pagkikita ko sa iyo. From the land of Ur to the land of promise. Ilang araw na paglalakbay, months and months. Wala namang mga sasakyan noon. Kaya ang dami pa niyang dadaanan. Hindi lang 2,000 miles, hindi lang 3,000 miles. Napakalawak ng kanyang kwan. And then, ang sabi po rito, the Lord said to him, "Go from your country." And then binigay ang promise. How did Abraham show that he believes? Paano po pinakita ni Abraham na siya nananampalataya? By obeying God's call. Tingnan po ninyo ang verse 4. So Abraham departed as the Lord had instructed. Ay naku, kung ako si Abraham nito, teka muna, Lord. Ang yaman-yaman namin dito, we're well-to-do. At saka hindi mo naman ako tinatawag mula sa Manila, mula sa Pilipinas, papuntang US at saka Canada. Ang sabi lang ni Lord, punta ka sa lupa, nasasabihin ko sa iyo, hindi specific kung saan niya sinabing pupunta. Basta where I tell you to go, you will go. Aba, paano ko nalamang nanampalataya si Abraham? Iniwan ang kanyang bayan at pumunta sa lugar na kung saan sinabi ni Lord. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yung pananampalatayang handang tumaya, handang sumunod. Yung pananampalatayang hindi mapangatuwiran. Sabi po sa Hebrews 11, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Akala natin pag sa pananampalataya, hanggang isip lang yan at hanggang bibig. No. Pag sinabi sa Biblia ang pananampalataya, ito isang katiyakan, ito isang paninindigan. Sa old translation, it is an evidence. It can be demonstrated. At nakikita ito sa pamagitan ng pagsunod. Sapagkat ang sabi sa verse 6 ng Hebrews 11, without faith, it is impossible to please God. Kung wala ng pananampalataya, imposibleng ikaw ay kalugdan ng Diyos o magbigay ng kaluguran sa Diyos. Because anyone who comes to Him must believe that He is, that He exists. Kung lalapit ka sa Diyos, dapat naniniwala ka na nandyan siya, nagikinig sa iyo, and that He rewards those who earnestly seek Him. And in verse 8, anong sabi? By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance. Don't worry, mukhang hindi ko naisama dyan eh. Nung tawagin siya ng Panginoon, pupunta sa lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana sa kanya ng Diyos, he obeyed and went, even though he did not know where he was going. Kaibigan, God wants to bless you. God wants to make your life a blessing. But God can only bless you when you believe. And believing means obeying God. Abraham believed and he was blessed. Gusto ko po yung kwento ng isang pastor. Ang dami niyang problema. Nasa Europe siya. He is a famous pastor, nasa Europe. Pero ang dami niyang mabibigat na pasanin. Walang pandemic noon, ha? Naranasan niya yun.
Ang dami niyang criticism na natatanggap. So pagkatapos niyang magsalita sa isang conference, siya pumunta sa isang bantog na river at nandun lang siya sa may bridge. Yung bang mga tao, pag nasa may ilog, sila nasa tabi lang ng ilog, nasa tabi ng ilog. Yung kanilang paa, nasa putik, nasa damo, pero wala sila sa gitna. At nagtatanong si kay Lord, Lord, akala ko i-bless mo ako. Tapos kumuha pa nga siya ng isang stick, inilagay sa gitna, binato sa gitna ng ilog, tapos tinangay ng agos. Sabi ng Panginoon sa kanya, paano kita i-bless? Katulad ng ilog na to, this is the river of blessing. Hindi kita pwedeng i-bless kasi wala ka sa river. Nandun ka lang sa tabi. Gusto niyong pagpalain tayo ng Panginoon. Pero hanggang ngayon tayo reluctant, nagpatumpik-tumpik, nagdalawang isip. Kung ako ba'y lulusong? Ako ba'y susunod? Ako ba'y maglalagay ng aking sarili sa kanyang kamay? Ako ba'y magtitiwala sa kanya? Pakiusap, bago tayo magwakas. Pakiusap po. Niiwan natin ang 2021. Iwanan natin ang pagkatakot. Iwanan natin ang sama ng loob. Kalimutan natin yung ilang mga tagumpay. Kalimutan natin yung kabiguan. Kalimutan natin yung ating mga pagbagsak. Kalimutan natin ang ating kahinaan. Sapagkat kung tayo ay ahayo sa 2022, we will walk by faith. We will believe that our God, the God that we serve, kaya niyang i-break ang anumang pader na nagiging sagabal sa atin. But we go in faith. You believe in the God of blessing. Pwede kang manalangin, oh God, bless me, oh bless me. Enlarge my life, enlarge my territory. Pero sabihin mo sa kanya, Lord, handa akong lumusong sa gitna ng ilog. Because that is the river of blessing. Huwag ka magtaka pag hindi ka nabe-bless. Kasi gusto mong gantabi lang. Ayaw mong lumusong, ayaw mong tumaya, ayaw mong sumunod. Alam niyo mga kapatid, ang ating mga problema is spiritual eh. Get involved in the things God cares about and you will be blessed. Make His priority your priority and you will be blessed. Make His kingdom your passion and you will be blessed. Dapat makibahagi ka sa ginagawa ng Diyos at pagpapalain ka. Dapat yung alab at init mo ay sa mga kaharian ng Diyos at pagpapalain ka. Dapat ang priority mo ay ang priority ng kaharian ng Diyos at pagpapalain ka. Ang job description po natin ng bawat isa atin, ang pagpapala ni Lord, ayaw niyang sarilinin mo. Nung matanggap mo ito, gusto niyang ibahagi mo ito sa iba at pagpalain mo ang mundong ginagalawan mo. Keep giving away what God has given you, knowing that you can never give away more than what He gives you. Bigay ka lang ng bigay sa mga binigay ni Lord, sapagkat alam niya, hindi mo naman pwedeng may bigay yung hindi mo, yung hindi niya ibinigay sa iyo. Pwede ka lang magbigay mula sa ibinigay ng ating Panginoon. At ito pa po, pakiusap. Tumayo po tayong lahat as we pray on this. Don't pray for God to bless what you are doing. Find out what God is blessing and go be a part of it. Huwag kang manalangin pag may ginagawa kang, Lord, tulungan mo po ako sa aking ginagawa. Hindi. Ang dapat mong idalangin, Lord, nasaan ka ba kumikilos at gumagawa? Where is the work that you want to bless? I want to be there. I want to be in the work that you are blessing. And maybe today, as we start the year, God wants to bless you.
Pero baka meron ka pang hindi binibigay kay Lord. Sabi po ni Billy Graham, and I like this, I never met a person who regretted giving his life to Christ. Today I challenge you, at the beginning of the year, Lord, ginawa ko na po ito noon, gagawin ko muli, ibinibigay ko muli ang aking buhay sa iyo. Isang buhay na iyong pinagpala at isang buhay na gagawin mong pagpapala sa ibang mga tao. Let's join the worship team in singing this song.